Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang kwento patungkol sa dating hitman kung saan matapos patayin ang isang makapangyarihang Japanese mobster, pinayuhan siya ng kanyang client na magtago muna sa lugar ng Panama dahil ang nakababatang kapatid ng mobsters ay tiyak na maghihiganti. Ngunit sa di inaasahan ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang dating kasintahan na humihingi ng tulong. Ngunit tinanggihan niya ito, at nauwi sa pagkamatay ng kanyang dating kasintahan kung saan napag-alaman niya rin na nagkaroon pala sila ng anak at ngayon ang kanilang 9 na taong gulang na anak na babae ay kasalukuyang nawawala. Tatakas ba siya sa ninanais niyang lokasyon sa Panama upang mamuhay ng payapa, o maghihiganti siya at hahanapin ang nawawalang anak na babae? Alamin natin sa pelikulang pinamagatang, Deliver Us from Evil. Nagsisimula ang pelikula sa isang Japanese crime lord na nagngangalang Corner Aida, nakatapos lang mang-rape ng isang babae. Pagkatapos ay nakatanggap si Corner Aida ng tawag mula sa isang misteryosong tao. Pagdungaw niya sa bintana, nakita ni Corner Aida na lahat ng tauhan niya ay patay na. Napagtanto na may mali sa kanyang bahay, agad kinuha ni Corner Aida ang kanyang shotgun para sa pagtatanggol sa sarili. Ngunit bigla na lang isang lalaki ang sumalakay sa kanya mula sa likuran, at sinakal si Corner Aida hanggang sa mamatay. Ang lalaking pumatay kay Corner Aida ay nagngangalang Kim, pagkatapos nag-disguise si Kim bilang isang electrician at umalis sa tirahan ni Corner Aida. Si Kim ay dating secret agent at talagang mahusay na siya sa pagpatay dahil sa murang edad pa lang niya ay sinasanay na siyang pumatay ng masasamang tao. Gayunpaman, naisip ng gobyerno na ang pagsasanay na isinailalim kay Kim ay maaaring humantong sa pagkawalang awa na uhaw sa dugo at malamang na magdedepekto sa gobyerno. Sa makatuwid, nagpasya silang sibakin si Kim mula sa intelligence agency kung saan siya nagtatrabaho, at binura ang lahat ng may kaugnayan sa kanyang pagkakakilanlan na tila ba siya ay hindi kailanman umiral. Gayunpaman, si Kim ay kinuha ng ilang mga partido na nangangailangan ng kanyang husay at kakayahan sa pagpatay, na handa siyang bayaran ng malaking halaga para sa kanyang serbisyo. Matapos ang mga taon ng pagtatrabaho bilang isang assassin, nagpasya si Kim na magretiro pagkatapos makumplito ang kanyang huling misyon na patayin si Corida. Matapos makuha ang bayad sa kanya, pumunta si Kim sa isang kainan kung saan nakaupo siyang mag-isa habang nakatingin sa isang painting ng isang beach na matatagpuan sa Panama. Tila interesado si Kim sa painting, at pinanon niyang sa Panama na lamang niya i-google ang kanyang buhay, kung saan nais niyang mamuhay ng payapa at tahimik. Lumipat ang eksena sa Thailand, at ipinakita ang isang magandang babae na nagngangalang Young Jo, na naghahanda ng almusal para sa kanyang anak na si Yaman. Si Young Jo ay dating kasintahan ni Kim, at si Yaman ay ang kanilang biological na anak. Gayunpaman, matapos mapatalsik mula sa intelligence agency at magpalit ng profession bilang hitman, pinili ni Kim na layuan si Young Jo alang-alang sa kapakanan nito, at wala siyang kaalam-alam na buntis na pala si Young Jo noong mga panahong iyon. Habang ibinaba ang kanyang anak sa paralan, sinabi ni Young Jo kay Yaman na sisunduan siya mamaya ng isang yaya, dahil kailangang makipagkita ni Young Jo sa isang client kaya hindi niya masusundo ang kanyang anak. Long story short, matapos ang klase, dumating ang yaya para sunduin si Yaman gaya ng sabi ng nanay niya. Gayunpaman, sa halip na dalhin si Yaman sa bahay, dinukot ng yaya si Yaman. Nang malaman ni Young Jo na nawawala ang kanyang anak, sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Kim sa pamamagitan ng dating superior ni Kim na si Chun Song, na kareretiro lang sa National Intelligence Agency. Ngunit dahil ayaw na ni Kim na magkaroon ng anumang koneksyon sa kanyang dating kasintahan dahil ayaw niyang ilagay ito sa panganib, hiniling ni Kim kay Chun Song na sabihin kay Young Jo na siya ay patay na. Pinipilit ni Young Jo na makipag-ugnayan kay Kim dahil batid niya na walang magagawa ang mga Thai police para tulungan siyang hanapin si Yaman, dahil ang mga kaso ng pagdukot sa mga bata sa bansa ay lalong tumataas taon-taon, at hindi pa ito naasikaso ng pulisya. Habang tinitingnan ng mga poster ng mga batang nawawala, nakatanggap si Young Jo ng tawag mula sa isang misteryosong lalaki na nagsasabing alam nito ang kinaroroonan ng kanyang anak.
Hindi na nagatubili si Yang Jo at nagmadaling makipagkita sa misteryosong lalaki, sa pag-aakalang makikita niya ng muli ang kanyang anak na babae. Pumunta ang eksena sa isang flashback, noong nagtatrabaho pa si Kim sa National Intelligence Agency at nakikipag-date kay Yang Jo. Si Chun Sang, na kanyang superior noong panahong iyon, ay nagbilin kay Kim na umalis sa South Korea na hindi kasama si Yang Jo, at nagpasya si Kim na wakasan ang kanyang pag-iibigan kay Yang Jo upang protektahan siya. Balik sa kasalukuyan, si Yang Jo, na umasang makikita muli ang anak, ay naging biktima ng pagpatay at human trafficking dahil nawala ang ilan sa kanyang mga organo. Nang malaman ang balita ng pagkamatay ng kanyang dating kasintahan, nagmadaling pumunta si Kim sa Thailand upang makita ang bangkay ni Yang Jo. Matapos hilangin na ibalik ang mga gamit ng kanyang dating kasintahan, nakita ni Kim ang ilang mga larawan ni Yang Jo kasama ang isang batang babae. Ngunit hindi alam ni Kim kung sino ang batang babae. Sa makatuwid, pumunta si Kim kay Chun Sang at nagtanong tungkol sa batang babae sa larawan, at laking gulat ni Kim nang sabihin sa kanya ni Chun Sang na ang batang babae ay si Yumin, ang kanyang biological na anak. Sinabi ni Chun Sang na pinili ni Yang Jo na alagaan ang kanilang anak na mag-isa at inilihim ito kay Kim. Pagkatapos ay nakatanggap si Kim ng isang tawag mula sa kanyang client, isang lalaking nagngangalang Shimaida. Na tila takot nang ipaalam niya na mayroong isang lalaki na hinahanap sila, ang walang awang killer na nagngangalang Ray, na walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Koraida. Si Ray ay naghanap ng paghihiganti sa mga sangkot sa pagpatay kay Koraida. Pagkatapos ay iminungkahi ni Shimaida kay Kim na magtago na ito hanggat maaari, dahil si Ray ay kilala bilang isang napakadelikadong figure, malupit, at napaka-brutal sa pagpatay. Di nagtagal pagkatapos ng babala kay Kim, si Shimaida ay nahuli ni Ray, at pinahirapan siya upang ibunyag ang lahat ng impormasyon tungkol sa pumatay sa kanyang kapatid at sa kanyang mga alipors. Dahil wala nang ibang choice, ibinunyag ni Shimaida kay Ray ang impormasyon tungkol kay Kim, umaasa na mapatawad siya, ngunit pinatay pa rin siya ni Ray nang walang awa. Samantala, sinubukan ni Kim na maghukay ng impormasyon tungkol kay Yang Jo at Yumin, at nagpa siya na pumunta sa Bangkok upang hanapin ang kanyang biological na anak na babae na dinukot. Sa kabilang banda, si Ray na alam na niyang si Kim ang pumatay sa kanyang kapatid, ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Kim, kabilang ang kanyang ugnayan sa ex-superior nitong si Chun Sang at sa anak nitong si Yumin na kanidnap sa Thailand. Kaya nagpa siya si Ray na patayin ang lahat ng may kaugnayan sa buhay ni Kim para pahirapan si Kim, bago tuluyang patayin si Kim ng malupit at brutal. Sa wakas ay dumating si Kim sa Bangkok at nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Yang Bae, na isa sa kaibigan at informant ni Chun Sang sa Thailand. Pagkatapos ng ilang pag-iimbestiga, si Yang Bae ay nakakuha ng kaunting impormasyon tungkol sa pagkidnap kay Yumin, kung saan ipinapalagay niya na ang real estate agent na nakamit up ni Yang Jo bago ang pagdukot kay Yumin, ay marahil sangkot sa kidnapping. Matapos makuha ang impormasyong ito, anabangan ni Kim ang nasabing real estate agent, isang lalaking nagngangalang Jong Soo, at pagkatapos ay binyantaan siyang ibunyag ang pagkidnap kay Yumin at tinanong ang lokasyon kung nasaan ang kanyang anak na babae. Walang awa niyang pinutulang mga daliri ng real estate agent, at nang ibunyag nito na ang batang babaeng dinukot ay patay na, lalong nag-init sa galit si Kim at pinatay si Jong Soo. Samantala, si Ray, na dumating na sa Bangkok, ay nagkaroon ng kaunting problema sa pag-alam tungkol sa kung sino ang dumukot kay Yumin, dahil ang mga pinagtanungan niya pala ay mga tulisan na nagbigay ng maling impormasyon sa kanya. Ngunit walang kaalam-alam ang mga tulisan kung sino ang niloloko nila. Sa kalaunan ay nahanap ni Kim ang kinaroroonan ng babaeng Samandu sa kanyang anak sa paaralan, kung saan sa wakas ay ibinunyag ng babae na inutusan lang siyang kidnapin si Yumin, at dalhin siya sa mga sindikato na nagpapatakbo ng human trafficking sa Thailand. Ibinunyag din ng babae na buhay pa ang kanyang anak, at sinabi kay Kim ang pangalan ng sindikato ng human trafficking na tinatawag na Chowpo. Pagkatapos nito, bumalik si Kim kay Yang Bae upang humingi ng tulong para hanapin ang mga sindikato ng human trafficking. Ipinakilala ni Yang Bae si Kim sa isang transgender na babae na nagngangalang Yu,
na maraming mga kakilala at informant kabilang ang mga taong nakikipag-ugnayan sa mga sindikato ng human trafficking. Pagkatapos ay dinala ni Yuyi si Kim sa isang gusali kung saan dito nakakulong ang mga batang kanidnap, inihahanda sila para sa pagbibenta ng kanilang mga organo. Nagkunwaring bibili ng kidney si Yuyi at Kim, at ang kailangan daw nila ay isang batang babae mula sa South Korea. Sinabi ng isa sa mga bantay doon na mayroon silang isang Korea ng batang babae na ang mga katangian ay tumutugma sa inilarawan ni Yu at Kim. Ngunit may nauna na raw na kumuha sa batang babae. Dahil sa ayaw niyang magbigay ng karagdagang informasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak, binyantaan ni Kim ang bantay na sa wakas ay nagsabi sa kanya na ang batang Koreana ay sa ilalim sa operasyon ng transplant sa puso. Sa parehong sandali, lumitaw si Ray at agad na sinugod si Kim. Hiniling ni Kim kay Yuyi na agad na tumakas kasama ang isa sa mga batang kanidnap. Pagkatapos isang labanan ang nagganap sa pagitan ni Kim at Ray, at halos pantay lang sila ng husay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, napagtanto ni Kim na wala na siyang maraming oras at kailangan niyang magmadali upang iligtas ang kanyang anak na babae. Kinulong ni Kim ang sarili sa silid at lumabas ng bintana. Agad na inaresto ng pulisya si Yuyi nang dalhin niyang isang batang lalaki na kanidnap mula sa loob ng gusali. Si Yuyi ay itinapon sa bilangguan, ngunit nakalaya din siya matapos mapatunayan hindi siya sangkot sa pagkidnap sa mga bata at mga patayan sa loob ng gusali. Sinimulang hanapin ni Kim ang lokasyon ng gusali na sinabi sa kanya ng batang lalaki kanina, kung saan doon daw dinala si Yumin. Samantala, makikita si Ray na pumasok sa isang tindahan ng baril, kung saan binugbog niya ang tindero. Dumating ang ilang mobster at pinagbantaan sila ni Ray sabay tinanong kung saan dinala ang batang babae mula South Korea, dahil plano niyang pumunta din doon upang sundan si Kim. Nang namataan ni Kim ang kanyang anak na babae na isinakay ng mga sindikato sa sasakyan, agad niya itong sinundan. Ngunit sa gitna ng kalsada, biglang sumulpat si Ray na armado at walang habas na pinagbabaril si Kim. Umatras si Kim para iwasan ang mga pag-atake ni Ray. Ngunit hinarap naman siya ng mga polis na dumating para hulihin sila dahil sa nangyaring patayan sa gusali kung saan kanidnap ang mga bata. Samantala, sa wakas ay narating ni Kim ang gusali kung saan sisimula na sana ng mga doktor ang pagkuha sa puso ni Yaman para ibenta. Mabuti na lang nakarating si Kim sa tamang oras at tagumpay na nailigtas ang kanyang anak na babae. Kinabukasan pansamantalang nagtago si Kim sa isang hotel at doon ay inalagaan niya si Yaman. Sa ibang lugar, ang lalaking nagngangalang Ron, na siyang pinuno pala ng sindikatong kriminal ng human trafficking na tinatawag na CHOPO, ay tila naiirita sa lahat ng kaguluhang dulot ni Kim at Ray dahil ang kanilang mga operasyon ay sunod-sunod na nabusted, at magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa kanilang negosyo. Habang tinitipon ni Ron ang lahat ng kanyang mga tauhan, biglang dumating si Ray na may dalang granada at nagbanta na sa sabog ang lugar kung maglalakas loob silang atakihin siya. Ang pagdating ni Ray doon ay para mag-alok ng kooperasyon para hulihin at patayin si Kim, kung saan pinaliwanag ni Ray kay Ron ang lahat patungkol kay Kim na sinusubukan daw nitong mag-higanti sa kanilang organisasyon na CHOPO dahil sa paghidnap nila sa kanyang anak na babae. Nang marinig ito ni Ron ay agad niyang tinanggap ang alok at inutusan ang kanyang mga tauhan na tulungan si Ray. Pagkatapos noon, nakuha ng mga alipors ni Ray at Ron ang informasyon tungkol kay Young Bae na naging informant ni Kim. Pinahirapan ni Ray si Young Bae upang ibigay nito ang informasyon tungkol sa kasalukuyang lokasyon na pinagtatagwan ni Kim at pagkatapos ay pinatay siya. Samantala, mukhang malungkot at nag-aalala si Kim sa psychological na kalagayan ng kanyang anak na labis na na-trauma matapos maranasan ang insidente ng kidnapping. Tinawagan ni Kim si Yoyi at hiniling na alagaan ng kanyang anak kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Pagkatapos nito, tumawag si Kim ng doktor para titingnan ang kalagayan ng kanyang anak at pinakiusapan na bantayan muna ito hanggang sa dumating si Yoyi, habang inaayos niya ang problema kay Ray. Bago umalis, niyakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon at posibleng sa huling pagkakataon na rin na may luha sa kanyang mga mata.
Pinangako ni Kim na gagawin niya ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang anak sa lahat ng kaguluhang ito. Matapos malaman na pinatay si Young Bae, agad na inaayos ni Kim ang isang plano upang agad na makaalis si Ayungin at Yeohee sa Bangkok at pumunta sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, nang bumalik si Kim sa hotel, ang mga tauhan ni Ron ay naghihintay na sa kanya doon at agad siyang inatake. Sa kanyang husay sa pakikipaglaban, madaling pinabagsak ni Kim ang mga tauhan ni Ron ng mag-isa. Pagdating niya sa silid ng hotel, laking gulat niya nang makita si Ray at ang ilan sa mga tauhan ni Ron na naroon na, kung saan pinatay nila ang doktor at nilagay ang kanyang anak sa isang malita. Nagawa nilang mapasuko si Kim. Ngunit nang binalak ng mga tauhan ni Ron na dalhin si Kim sa kanilang boss, pinatay sila ni Ray dahil balak nitong pahirapan si Kim sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak sa harap mismo ng sarili niyang mga mata. Dahil yun lang ang paraan para magawa niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay inutusan ni Ray ang dalawa sa natirang tauhan ni Ron na ihatid si Kim sa kotse, habang dadalhin ni Ray ang anak ni Kim. Samantala sa parking lot, nakita ni Yeohee si Kim na pinapasok sa isang van. Walang paga at ubili, sinagasan ni Yeohee ang van gamit ang kanyang sasakyan, at nagawang mapalaya si Kim. Determinado na iligtas ang kanyang anak, si Kim ay nagmadaling hinabol ang kotse ni Ray, naabutan niya ito at pinagbabaril ang windshield sabay tumalon sa kotse. Muling naglaban si Ray at Kim habang umaandarang sasakyan, bago bumangga sa isang stall. Nang ilalabas na ni Kim si Yeoman sa malita ay agad siyang sinaksak ni Ray sa dibdib. Hindi nagpatinag si Kim, kinuha niya ang isang granada, saka pinasabog ito kaya nabaligtad ang sinasakyan nila at nagdulot ng malubhang pinsala sa kanilang dalawa. Nagmadaling niligtas ni Kim ang kanyang anak, at pagkarating ni Yeohee, pinakiusapan siya ni Kim na ilayo si Yeoman at tumakas na sa lugar. Si Ray na nakaligtas din sa pagsabog ay muling inatake si Kim, sinaksak siya ng napakalupit. Dahil wala na siyang lakas pa para labanan si Ray, isinakripisyo ni Kim ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isa pang granada, na pumatay sa kanilang dalawa. Si Kim, na nagplano ng lahat, ay nag-iwan ng isang bag ng pera at ilang mahalagang dokumento para ligtas na makaalis si Yeohee at ang kanyang anak sa Thailand. Umaasa si Kim na dadalhin ni Yeohee si Yeoman sa isang beach sa Panama, kung saan plano sana ni Kim na gugulan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kapayapaan. Ayon sa kahilingan ni Kim sa iniwan niyang liham, aalagaan ni Yeohee si Yeoman na parang tunay niyang anak at doon sila mininirehan ng payapa sa baybay ng Panama.